Dalawa lang ba ang superpower sa silangang Asya? Ang 10 minutong talumpati ng isang Amerikanong propesor na ginawang paksa ang Pilipinas ay gumimbal sa buong mundo. Bakit ang mga iskolar ng Harvard na dating binabaliwala ang Pilipinas ay natulala pagkatapos ng talumpating ito? Anong karapatan ng Pilipinas na makipantay sa amin? Sa isang akademikong forum sa Harvard, mayabang na nagsalita si Professor Chen Wei, ang kinatawan ng Tsina mula sa Peking University. Ang Great Wall, ang 4 na dakilang imbensyon. Pangalawa kami sa buong mundo, ang Pilipinas, at kami ay wala sa iisang liga. Sumunod naman si Professor Tanaka Kenji ng University of Tokyo, isang respetadong iskolar mula sa Hapon. Mayroon kaming mahigit 20 Nobel Prize winners sa siyensya. Ang Pilipinas? Wala ni isa, hindi ba? Sa sandaling iyon, isang Amerikanang propesor, si Dr. Eleanor Vance, na mahigit 25 taon nang pinag-aaralan ng Pilipinas, ang tahimik na umakyat sa entablado. Nang lumitaw ang unang datos sa screen, natigil ang tawanan ng kinatawang Chino. Nang ilabas ang pangalawang impormasyon, namutla ang mukha ng propesor na Hapon. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, umalingaw-ngaw ang dumadagundong na palakpakan mula sa lahat. Noong gabing iyon, sabay-sabay na naglabas ng breaking news ang mga media sa buong mundo. Ang Pilipinas ay matagal nang niloloko ang buong mundo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento kung saang panig ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil hinding-hindi mo gugustuhing makaligtaan ang balita bukas. Ang 12 talamanutong katotohanang bumaliktad sa pandaigdigang pananaw ay ihahayag na ngayon. Hindi ko malilimutan habang buhay ang nangyari sa araw na iyon. Ako si Dr. Jose Joey Rizalino, isang Pilipino-Amerikanong siyentipiko na dumalo sa Harvard International Forum. 35 taon na ako sa Amerika. Nakuha ko ang aking PhD sa Harvard, gumugol ng 10 taon sa research lab ng MIT, at ngayon ay isang propesor sa isang universidad sa Boston. Ito ay isang forum na tinatawag na Sibilisasyon at Kinabukasan ng Asya-Pasipiko na pinagsama-sama ang mga nangungunang iskolar sa mundo. Nakatakda rin sana akong magsalita sa entablado. 30 minuto bago magsimula ang forum, kinuha ko ang programa ng araw na iyon mula sa registration desk. Binuklat ko ito para kumpirmahin ang listahan ng mga tagapagsalita. Kinatawan ng Tsina, Professor Chen Wei, Peking University. Kinatawan ng Hapon, Professor Tanaka Kenji, University of Tokyo. Sa ibaba nito, isang blankong espasyo. 1 linggo pa lang ang nakalipas nang matanggap ko ang confirmation letter mula sa organizer. Nakasulat doon ang pangalan ko. Muli kong binasa ang listahan mula simula hanggang dulo, 3 beses. Walang kinatawan ng Pilipinas, walang Profesor Jose Rizalino. Ang pangalan ko ay naglahong parang bula. Halos hindi ko mahawakan ang programa. Ang tawanan at usapan sa paligid ko ay biglang naging malayong malayo. Siguradong may pagkakamali, sabi ko sa sarili. Lumapit ako sa registration desk. Isang babaeng may puting buhok ang nakatingin sa kanyang tablet. Excuse me, ma'am. Gusto ko lang i-verify ang listahan ng mga tagapagsalita. Ang pangalan ko ay Jose Rizalino. Profesor Rizalino. Isang halatang pagkailang ang gumuhit sa kanyang mukha. Paumanhin po, nagkaroon po ng bigla ang pagbabago sa programa. Pagbabago? Opo. Dahil sa kakulangan sa oras, napagdesisyunan ng mga organizer na ang mga kinatawan lamang mula sa Tsina at Hapon ang magpapatuloy sa Asia-Pacific Forum. Para akong sinuntok ng malakas sa dibdib, isang malamig at matalim na pakiramdam. 1 buwan akong naghanda para dito. Naiintindihan ko po ng lubos, pero wala na po talagang magagawa. Nag-atubili siya sandali, at pagkatapos ay idinagdag ang pinakamasakit na pangungusap. At saka, sa totoo lang, hindi ba't ang sentro naman talaga ng Asya ay ang Tsina at Hapon? Ang sentro. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking tainga. 35 taon, isang Harvard PhD, karanasan sa MIT. Ano ang silbi ng lahat ng iyon? Sa huli, ang Pilipinas. Ang aking pagkatao ay para bang hindi umiral. Salamat, sabi ko habang nakayuko at pumasok sa banyo. Itinulak ko ang pinto at humarap sa salamin. Ang lalaki sa salamin ay may puti ng buhok at pagod na mga mata. Ito ba ako? Mahigpit kong hinawakan ang malamig na lababo. Napakadiin na namuti ang aking mga buko. 35 taon, para saan ba ako nabuhay? Isang mahinang tinig ang lumabas sa aking lalamunan. Bigla kong naalala ang unang semestre ko sa PhD program. Sa opisina ng aking tagapayo, isang respetadong Nobel laureate,
Tiningnan niya ako at sinabing, ang iyong bansa, ang Pilipinas, ay napaka-episyente. Pero tila wala kayong sariling orihinal na teknolohiya. Huminto siya sandali na para bang naghahanap ng mas magandang salita. Sumusunod lang kayo sa mga mauunlad na bansa, gumagawa ng mga bagay na idinisenyo na ng iba sa mas murang halaga, tama ba? Noong mga panahong iyon, wala akong maisagot. Ano ang mapapatunayan ko? Binuksan ko ang gripo at naghilamos ng malamig na tubig. Pag-angat ko ng ulo, tumulo ang tubig mula sa aking mukha. Lumabas ako at naglakad patungo sa siksikang auditorium. Mahigit 500 katao. Sa harap na hanay, may mga nameplate para sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Tsina, Hapon, India, Alemanya. Walang lugar para sa Pilipinas. Umupo ako sa isang sulok sa pinakalikurang hilera. Binuksan ko ang nakakainsultong programa, Asia Pacific Forum, inobasyon ng Tsina at katumpakan ng Hapon. Kahit sa pamagat, wala ang Pilipinas. Naging invisible na naman kami. Napabuntong hininga ako. Hindi ko pa alam noon na sa loob ng 2 oras, ang auditorium na ito ay lubusang mababaligtad at ang pangalang Pilipinas ay mababanggit ng lahat. Umakyat ang host sa entablado. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa forum sa sibilisasyon at kinabukasan ng Asia Pasipiko. Una sa lahat, malugod nating salubungin si Professor Chen Wei mula sa Peking University. Nagpalakpakan ang lahat. Kinuyom ko ang aking kamao. Nagsimula na ang sandali ng kahihiyan. Umakyat sa entablado si Professor Chen. Karapat-dapat siyang taga Peking University. May dominanteng presensya. Matangkad, malakas ang boses at puno ng kumpiyansa. Mga kasama, ang sibilisasyon ng silangang Asya ay nagsimula sa Tsina. Ang kanyang unang pangungusap ay puno ng autoridad. Lumitaw sa screen ang Great Wall. Tingnan ninyo ang 4 na dakilang imbensyon: pulbura, kompas, paggawa ng papel at pag-imprenta. Alin sa mga ito ang hindi nagmula sa Tsina? Binago ng mga ito ang sangkatauhan. Sunod-sunod na nagpalitan ng mga slide. Ang paghanga mula sa mga manonood ay hindi tumitigil. Habang nakaupo ako sa likuran, lalo kong naramdaman ang bigat sa aking dibdib. Inilatag ng pulbura ang pundasyon ng modernong digmaan. Binuksan ng kompas ang panahon ng pagtuklas at ipinakalat ng paggawa ng papel ang kaalaman, patuloy ni Professor Chen. Tingnan ninyo ngayon, ang high-speed rail ng China ay tumatakbo sa 350 km kada oras mula Beijing hanggang Shanghai, 4 na oras na lang. Ito ang China Speed. Lumitaw ang imahe ng high-speed rail at muling nagkaroon ng bulalas ng paghanga. Kami ay isang bansang may 5,000 taong kasaysayan. Ang pilosopiya ni na Confucius at Lao Tzu ay patuloy na nakakaimpluwensya sa mundo. Ang aming sinosphere ay patunay ng aming impluwensya. Huminto siya sandali at ngumiti. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng silangang Asya ay iikot at uunlad sa paligid ng Tsina. Dumagundong na palakpakan. Lahat ng 500 katao ay pumalakpak. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib. Ni isang beses, hindi nabanggit ang Pilipinas. Ang ating ekonomiya ay may GDP na 18 trilyong dolyar, pangalawa sa mundo. Ang ating teknolohiya sa kalawakan. Tayo lang ang bansang nakapaglapag sa malayong bahagi ng buwan. Ito ang katayuan ng Tsina, muli palakpakan, at may ilan pang tumayo. Lalo ko lang isiniksik ang sarili ko sa upuan. Ang kinabukasan ng silangang Asya ay pangungunahan ng Tsina. Ang Belt and Road Initiative ay muling bubuhayin ang kadakilaan ng Silk Road na mag-uugnay sa Asya, Europa at Afrika. Nagbow si Professor Chen at bumaba sa entablado. Ang palakpakan ay matagal bago humupa. Ang host na may pananabik sa mukha ay nagsabi, "Napakagaling! Nakita natin ang parehong dakilang nakaraan at engrandeng hinaharap ng Tsina. Naisip ko, nandito rin ang Pilipinas. Mayroon din kaming kasaysayan, mayroon din kaming teknolohiya. Ngunit walang nagbigay sa amin ng pagkakataong magsalita." Muling umakyat ang host. Susunod, salubungin natin si Professor Tanaka Kenji mula sa University of Tokyo. Napabuntong hininga ako. Ngayon, turno na ng Hapon. Muli na namang mabubura ang Pilipinas. Umakyat sa entablado si Professor Tanaka. Karapat-dapat siyang taga-University of Tokyo. Ang kanyang kilos ay walang kapintasan, malinis na suit, salamin na may silver frame, isang tipikal na imahe ng isang iskolar na Hapon. Magandang araw sa lahat. Nais kong talakayin ang diwa ng Hapon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lakas. Lumitaw sa screen ang isang magandang ginawang samurai sword.
Alam ninyo ba ang Shokunin spirit? Ang paghahangad ng pagiging perpekto, ang paggugol ng buong buhay sa iisang bagay. Ito ang kaluluwa ng Hapon. Nagpalit ang slide, ipinapakita ang linya ng produksyon ng Toyota. Tingnan ninyo ang Toyota Production System, ang Just-in-Time, JIT, at Kaizen, Continuous Improvement. Ang lahat ng ito ay naging pamantayan sa pagmamanupaktura sa buong mundo. Ang aming diwa ang lumikha ng ganitong himala. Ang mga tao sa ibaba ay tumatango, lalo na ang mga propesor mula sa business at management schools, abala sa pagsusulat sa kanilang mga notebook. Tingnan naman natin ang electronics, Sony, Panasonic, Nintendo. Kung paano binago ng mga tatak na ito ang mundo, ay alam na nating lahat. Binago ng Walkman ang kultura ng musika, binago ng PlayStation ang kultura ng paglalaro, at nariyan din ang ating industriya ng kultura. Ang anime at manga ay isa ng pandaigdigang wika para sa mga kabataan. Pokemon, Dragon Ball, Naruto, kakaunti, marahil ang hindi nakakakilala sa mga ito. Huminto si Profesor Tanaka, uminom ng tubig, at nagsalita ng may higit na kumpiyansa. Kami ang bansa sa Asia na may pinakamaraming Nobel Prize. Sa larangan lamang ng siyensya, mayroon na kaming mahigit 20 nagwagi. Ito ang lakas ng pananaliksik ng Hapon. Pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit. Ang Pilipinas? Wala ni isa. Mula noong Meiji Restoration, kami ang unang bansa sa Asia na matagumpay na nagmodernisa. Tinanggap namin ang teknolohiya ng kanluran ngunit hindi namin kailanman iwinaksi ang diwang Hapon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang mga Hapon ay hindi lang gumagawa ng teknolohiya, lumilikha kami ng estetika. Ito ang katumpakan ng Hapon. Ito ang regalo ng Hapon sa mundo. Muli, dumagundong na palakpakan. Ibinaba ko ang aking ulo. 2 oras na ang lumipas. Tsina, Hapon, ni isang beses. Hindi nabanggit ang Pilipinas. Dumating ang oras ng tanong at sagot. Isang estudyante sa harap na hanay ang nagtaas ng kamay. Mukha siyang taga Harvard Business School. Isang estudyanteng Indiano. Ang kanyang mga mata ay matalas na may bahid ng hamon. Napakagandang mga presentasyon. Salamat mga propesor. Ang mga nagawa ng Tsina at Hapon ay tunay na kahanga-hanga. Tumayo siya at tumingin sa paligid, ngunit may kaunti akong katanungan. Pagdating sa silangang Asya, ang Tsina at Hapon ay parehong tanyag, pero huminto siya sandali na may bahagyang mapaglarong ngiti. Pat mayroon bang anumang natatanging ambag ang Pilipinas? Diniinan niya ang kanyang tono. Ang ibig kong sabihin, bukod sa mga BPO at kay Manny Pacquiao, biglang napuno ng mahinang tawanan ang buong auditorium. Oo nga, ano bang meron sa Pilipinas? Alam ko, sikat ang mga beach nila, di ba? Narinig ko magulo ang politika nila, laging nagsusuntukan sa kongreso, sabi ng isa pa. Muling nagkaroon ng malakas na tawanan, na para bang ang Pilipinas ay isang pampalipas oras na usapan lamang. Sumagot si Professor Chen. Ang Pilipinas? Iyon ba, yung maliit na kapuluan sa pagitan ng Tsina at Hapon? Ang kanyang tono ay puno ng pagwawalang bahala at awa. Narinig ko, kumita sila ng malaki sa pagiging outsourcing hub. Masipag naman sila, siguro. Sumang-ayon si Profesor Tanaka. Ang Pilipinas ay maituturing na isang mabuting mag-aaral namin. Natutunan nila ng maayos ang mga teknolohiyang itinuro namin. Ang kanilang industriya ng serbisyo ay umunlad din batay sa aming mga pundasyon. Halos mapatalon ako mula sa aking upuan. Gusto kong sumigaw, "Hindi! May sariling kakayahan ang Pilipinas. Ang aming mga nagawa ay hindi tulad ng iniisip ninyo. Ngunit ang aking mga binti ay hindi gumagalaw. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa loob ng 35 taon ay nagpako sa akin sa aking upuan. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay halos bumaon sa aking palad. Galit, kahihiyan, at kalungkutan ang sabay-sabay na bumuhos sa aking puso. Ito ang katotohanan. Ito ang Pilipinas sa mata ng mundo." Sinubukan ng host na pakalmahin ang sitwasyon. Okay, salamat sa napaka-interesanting tanong. Susunod na tanong. Sa sandaling iyon, isang tao sa likuran ng auditorium ang tahimik na tumayo. Ito ay isang babaeng nakasuot ng simpleng suit na may kulay abong buhok. Siya si Professor Eleanor Vance, isang scholar mula sa History Department ng Harvard. Kilala sa kanyang pagiging tahimik at mahigpit. Mahigit 25 taon na niyang pinag-aaralan ang Pilipinas. Ang kanyang biglaang pagtayo ay ikinagulat ng lahat sa paligid. Sandali, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may lakas na tumatagos. Ang tingin ng buong auditorium ay agad na napunta sa kanya.
Ako ang sasagot sa tanong na iyan. May hawak siyang maliit na USB at naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na auditorium. Professor Vance. Nataranta ang host. Wala ito sa programa. Bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Ang kanyang boses ay hindi mapag-aalinlanganan. Hindi, 5 minuto ay sapat na. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, may malaking mangyayari. Umakyat si Professor Vance sa entablado at isinaksak ang USB. Tumingin siya sa buong paligid at ang kanyang tingin ay huling huminto sa mga mukha ni na Professor Chen at Tanaka. Ang Ginoo kanina ay nagtanong, bukod sa mga BPO at Manny Pacquiao, ano pa ang mayroon ng Pilipinas? At ang dalawang propesor sa entablado ay tila sumasang-ayon na ang Pilipinas ay isang mabuting mag-aaral lamang, medyo magulo, at hindi sentro ng anuman. Huminto siya sandali. Ang lolo ko, nagsimula siya, ay isa sa mga Thomasites na ipinadala sa Pilipinas noong unang bahagi ng 1900s. Nagulat ang lahat. Hanggang bago siya pumanaw, hindi niya malimutan ang Pilipinas. Sabi niya, iyon ay isang bayang, sa kabila ng pagiging wasak ng digmaan, ay nagpupumilit na panatilihing malinis ang kanilang mga kalsada. Sabi niya, ang mga tao roon ay mahirap, halos walang makain, ngunit ipinipilit na pag-aralin ang kanilang mga anak. Kaya sinimulan kong pag-aralan ang Pilipinas. Pinag-aralan ko ito sa loob ng 25 taon at napagtanto ko kung gaano tayo kaignorante tungkol sa Pilipinas. Umiilaw ang screen. Hindi isang graph, kundi isang balita na ilang araw pa lang nangyari. Mga kasama, sabi niya, ilang araw lang ang nakalipas, noong Nobyembre 7, 2025, habang tayo ay nagdedebate dito kung mahalaga ba ang Pilipinas, ang US State Department ay hayagang sinusuportahan ang posisyon ng Maynila. Ginamit nila ang mga salitang ironclad commitment para ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lumingon siya kay Professor Chen. Professor Chen, kung ang isang lugar ay hindi mahalaga, kailangan pa bang ideklara ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa paraang halos diplomatikong komprontasyon ang pagtatanggol dito? Biglang nanigas ang mukha ni Professor Chen. Mga kasama, tinatawanan ninyo ang kaguluhan sa Pilipinas. Nagpalit ng slide si Professor Vance. Ito ay ang report ng The Economist Intelligence Unit's 2024 Democracy Index. Itong magulong lugar na ito. Ang kanilang demokrasya ay kinilala bilang isang flawed democracy. Pero ang pinaka-iconic na sandali nito, ang 1986 People Power Revolution, ay naging inspirasyon sa buong mundo. Ito ang nagpabagsak sa isang diktador nang walang dahas. Sila ang naging tanglaw ng demokrasya sa Timog Silangang Asya. Lumingon siya sa kinatawan ng Hapon. Ito ay isang demokrasyang isinilang sa lansangan, ipinaglaban ng ordinaryong mamamayan. Mga kasama, hindi ito gulo. Ito ay sibilisasyon. Ito ay isang huwaran ng demokrasya na hinahangaan ng buong mundo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang dating tawanan ay napalitan ng gulat. Namutla ang mukha ni Professor Tanaka. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Natahimik ang buong auditorium. Nagpatuloy si Professor Vance, ngayon ay nakaharap kay Professor Chen. Professor Chen, ipinakita ninyo ang kahangahangang Hard Power High Speed Rail, GDP, Space Program. Pinag-usapan ninyo ang laki. Ngayon, pag-usapan natin ang katatagan. Ang kapuluang ito ay araw-araw na nabubuhay sa ilalim ng banta mula sa higanteng kapitbahay na kinakatawan ninyo. Ang lakas militar ninyo ay 100 beses na mas malaki. Ang GDP ninyo ay 20 beses na mas malaki. Natakot ba sila? Sumuko ba sila? Hindi. Pumili sila ng mas matalinong paraan. Nagpalit siya ng slide. Lumitaw sa screen ang isang modernong frigate, ang BRP Jose Rizal. Mayroon kayong malaking hukbong dagat, pero alam nyo ba ito? Ito ang BRP Jose Rizal, ang unang modernong frigate ng Pilipinas na may kakayahang makipagsabayan at hindi lang iyan. Itinuro niya ang isa pang larawan, ang BrahMos Supersonic Cruise Missile System. Kamakailan lang, nakuha nila ang isa sa pinakamabilis na missile sa mundo mula sa India. Ito ang tinatawag ng Pentagon at Rand Corporation na isang textbook-level asymmetric defense strategy. Ito ang kanilang Archipelagic Defense Strategy. Tinitiyak nito nang walang ingay na ang sinumang higanting susubok na lamunin ang matatag na kapuluang ito ay magbabayad ng napakalaking halaga. Ito ay pagtatanggol sa sibilisasyon gamit ang talino. Habang nakaupo ako sa likuran, nanginginig ang buo kong katawan.
Ito ay hindi ang Pilipinas na kilala ko sa loob ng 35 taon. Ito ay isang Pilipinas na hindi ko pa nakikita malakas at may tiwala sa sarili. Biglang naging seryoso ang boses ni Professor Vance. Ngunit ang lahat ng ito, sabi niya, ang mga tagumpay sa demokrasya, ang talino sa militar, ay hindi pa ang pinakadakila at pinakakahangahangang kontribusyon ng Pilipinas. Professor Chen, Professor Tanaka, nakatuon ang kanyang tingin sa dalawa, pareho ninyong binanggit ang teknolohiya. Ang isa ay nagsalita tungkol sa inobasyon, ang isa naman ay sa katumpakan, at pareho ninyong ipinahiwatig na ang Pilipinas ay isang mag-aaral lamang, isang tagasunod. Ngumiti si Professor Vance. Isang ngiti na may absolutong kumpiyansa, halos may halong awa, tagasunod. Professor Tanaka, nagkakamali kayo. Itinigil ng Pilipinas ang panggagaya 40 taon na ang nakalipas. Ginawa nila ang isang bagay na hindi ginawa at hindi naintindihan ng buong mundo. Ang paglikha ng isang bagong industriya mula sa wala. Lumitaw sa screen ang logo ng isang BPO company, kasama ang larawan ng isang call center na puno ng mga kabataang propesyonal. 40 taon na ang nakalipas nang ang buong mundo ay nakatuon sa pagmamanupaktura ng mga produkto, isang henyong Pilipino ang nakakita ng isang oportunidad na tinawanan ng lahat, ang pag-export ng serbisyo, ang business process outsourcing. Nagsimula sila sa simpleng call center. Noong una, ito ay tila isang walang katuturang ideya. Isang industriya na walang sariling produkto, naghihintay lang ng kontrata mula sa iba. Hindi ba't ito ang sukdulan ng pagiging tagasunod? Lahat ay nagsabi, imposible iyan. Isa lang itong high-tech na pabrika ng serbisyo. Hinding-hindi ito magiging sentro. Pinigil ko ang aking hininga. Ito mismo ang sinabi sa akin ng aking profesor 35 taon na ang nakalipas. At ngayon, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Vance sa buong auditorium. Ngayon, itinuro niya ang pinakabagong headline ng balita sa screen. PETSA Nobyembre 2025, ngayong linggo lang. Mga kasama, habang tayo ay nagpupulong dito, ang mga CEO ng mga kumpanya sa Fortune 500 ay nakapila para makuha ang serbisyo ng mga Pilipino. Hindi sila nag-order, sila ay nakikiusap para sa mas maraming kapasidad. Ang mga Pilipino ay hindi lang sumasagot ng telepono. Sila ay nagpapatakbo ng global finance, healthcare, animation, at game development. Sila ang puso ng pandaigdigang customer experience. Professor Tanaka, nakatuon ang kanyang tingin sa kinatawan ng Hapon. Sabihin ninyo sa akin, kapag ang pinakamayayaman at pinakamalalaking kumpanya sa mundo ay kailangang magdala ng pera at maghintay ng mahigit 1 taon para makiusap na kayo ang humawak sa kanilang pinakamahalagang mga customer. Matatawag pa ba itong pagsunod? Ang mukha ni Professor Tanaka ay naging kulay abo. Isinara niya ang kanyang bibig, walang masabi. Hindi, sagot ni Professor Vance para sa kanya. Hindi ito pagsunod. Ito ay pagtatakda ng pamantayan. Ito ay pagiging kailangan. Ang Pilipinas, ang mag-aaral sa inyong paningin, ay tahimik na naging gulugod ng pandaigdigang industriya ng serbisyo. Binanggit ninyo ang ipinagmamalaking katumpakan ng Hapon. Sinabi ninyong mag-aaral lang ang Pilipinas. Ngunit bago pa man yumanig sa mundo ang BPO boom, ang katumpakan ng Pilipino ay tahimik nang namuno sa ibang larangan. Lumitaw sa screen ang isang maganda at eleganteng piraso ng muebles na gawa sa rattan at kahoy. Sa mga world-class design exhibition sa Milan at Paris, ang mga disenyo ng mga Pilipinong tulad ni Kenneth Cobonpio ay hinahangaan. Ang kanilang mga gawa ay hindi murang kopya. Sila ay obra maestra ng sining, pinagsasama ang mga likas na materyales, modernong disenyo at katutubong pagkakayari. Habang ang mga craftsman ng Hapon ay nakatuon sa isang punto, ang mga artisanong Pilipino ay pinagsasama-sama ang mga sistema. Hindi ito panggagaya, ito ay paglampas. Yumuko ang profesor na Hapon na ipinagmamalaki ang katumpakan. Sunod, hinarap ni Professor Vance si Professor Chen. Professor Chen, ipinagmamalaki ninyo ang 5,000 taong kultura ng China. Binanggit ninyo ang inyong impluensya. Ngunit sino sa ika-21 siglo ang tunay na nagpapakita ng isang natatanging pagsasanib ng kultura? Lumitaw sa screen ang mga imahe ng mga baroke na simbahan sa tabi ng mga moske at mga sinaunang payo. Nang ang ibang mga bansa ay nagsara ng kanilang mga pinto, ang Pilipinas ay naging isang melting pot. Tinanggap nila ang kulturang Espanyol, Amerikano at Asyano, ngunit pinanatili ang kanilang sariling diwa, ang diwa ng bayanihan.
Ang mga Ifugao Rice Terraces na itinayo 2,000 taon na ang nakalipas gamit lamang ang mga kamay ay isang testamento sa kanilang sinaunang talino at pagkakaisa. Namula ang mukha ni Professor Chen, tila may gustong sabihin ngunit pinigilan ang sarili. Pinapanatili ng Pilipinas ang ugat ng pagiging bukas at mapag-ugnay. Iyon ang dahilan kung bakit nakalikha sila ng isang masigla, malaya at magkakaibang modernong sibilisasyon. Habang nakaupo ako sa likuran, kumukulo ang dugo sa aking mga ugat. Hindi ko kailanman naisip ng ganito. Ang BPO na ikinahihiya ko ay pala ang nagtatakda ng pandaigdigang pamantayan. Ang aming tradisyon na akala ko'y nakalimutan na ay pala ang nagpoprotekta sa isang natatanging sibilisasyon. Huminto si Professor Vance at ang kanyang boses ay lalong lumalim. Mga kasama, isang lugar na naging mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya at nagpapanatili ng isang natatanging kaluluwa. Isang lugar na nakamit ang demokrasya na hinangaan sa buong Asya, na nagpakita ng walang kapantay na talino sa militar, at nagpakita ng hindi mapapalitang katatagan sa ekonomiya. Paano nangyari ang lahat ng ito? Ang sagot ay simple, lumitaw sa screen ang larawan ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa edukasyon ng kanilang mga anak dahil sa edukasyon. Ang mga magulang na Pilipino noon ay handang isakripisyo ang lahat para lang sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang ganitong absolutong paniniwala sa kaalaman, lalo na sa kasanayan sa Ingles, ang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Hindi lang sila may mahuhusay na manggagawa, mayroon din silang ilan sa mga pinakamahuhusay at pinakamasigasig na isipan sa mundo. At ang pinakamahalaga, tiningnan ni Professor Vance kaming lahat, mayroon sila ng isang bagay na hinahangad ng buong mundo, ngunit hindi matutunan, tiwala. Tiwala. Umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Vance sa tahimik na auditorium. Bakit ipinagkakatiwala ng mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ang kanilang pinakasensitibo at kumpidensyal na datos ng customer sa Pilipinas? Bakit nagtitiwala ang militar ng Amerika na makipagtulungan sa mga inhinyerong Pilipino sa mga joint exercises? Bakit nagtitiwala ang buong mundo na ang demokrasya ng Pilipinas ay maaaring maging tanglaw sa Asya? Huminto siya sandali. Ang kanyang tingin ay nakapako kina Chen at Tanaka. Dahil sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, pagtataksil, pagnanakaw ng intellectual property at geopolitical na panganib, pinili ng Pilipinas ang pinakamahirap ngunit pinakamarangal na landas. Ang maging isang kasosyo na maaaring lubos na pagkatiwalaan. Hindi lang sila naghahatid ng serbisyo, naghahatid sila ng pangako. Hindi lang sila gumagawa ng mga produkto, itinatayo nila ang pundasyon ng sibilisasyon. Ito ang diwa ng Pilipinas. Ito ang tunay na kalasag ng Pilipinas. Hindi ito isang call center. Ito ay isang kalasag na gawa sa integridad at tiwala. Tiningnan ni Professor Vance ang lahat sa ibaba. Kaya tinatanong ninyo ako, bukod sa mga BPO at Manny Pacquiao, ano pa ang mayroon ng Pilipinas? Mayroon silang katatagan na magtayo ng himala mula sa abo. Mayroon silang tapang na ipaglaban ang kalayaan laban sa diktadura. Mayroon silang paninindigan na pangalagaan ang isang natatanging kultura. Mayroon silang talino na magtakda ng mga panuntunan sa isang pandaigdigang industriya. Mayroon silang sibilisasyon na hinahangaan ng buong Asya. At ang pinakamahalaga, pagtatapos niya, nakuha nila ang tiwala ng buong mundo. Mga ginang at ginoo, ang Pilipinas ay hindi isang problema. Ito ay isang sagot sa magulong mundong ito. Tapos na ang talumpati ni Professor Vance. 5 segundo nang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa auditorium. Lahat ng 500 katao ay tila huminto sa paghinga. Pagkatapos, ang propesor na hapon, si Tanaka Kenji, ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Professor Vance, salamat sa iyo. Paos ang kanyang boses. Ikinahihiya ko ang aking kamangmangan at kayabangan kanina. Akala ko kami ang guro, ngunit ngayon ko lang nalaman na ang Pilipinas ay tinahak ang isang landas na ganap na naiiba sa amin, ngunit mas kahanga-hanga, inaamin ko. Yumuko siya ng malalim isang 90-degree bow kay Professor Vance. Sunod, tumayo rin ang kinatawan ng Tsina, si Chen Wei. Namumula ang kanyang mukha at ang kanyang ekspresyon ay napakakomplikado. Kailangan ko ring aminin, labis kong minaliit ang Pilipinas, lalo na ang sabay na tagumpay ng kanilang demokrasya at ekonomiya. Ito ay tunay na isang pambihirang himala. Ibinaba rin niya ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tumayo ang estudyanteng Indiano na nagtanong, Professor, labis po akong humihingi ng pauman. Bago pa siya matapos, isang tao sa likuran ang biglang pumalakpak. Sumunod ang pangalawa, pangatlo. Pagkatapos, isang tao ang tumayo.
2, 10, 100. Sa loob ng 3 segundo, lahat ng 500 iskolar, eksperto, at estudyante ay sabay-sabay na tumayo. Ang palakpakan ay parang isang malakas na ulan na bumuhos sa buong Harvard Auditorium. Hindi ito isang magalang na palakpakan. Ito ay isang pagbubunyi mula sa puso na may halong paghingi ng tawad, pagkabigla at pinakamataas na paggalang. Tumayo rin ako. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, hindi ako tumayo bilang isang Harvard PhD o isang mananaliksik sa MIT. Sa unang pagkakataon, buong pagmamalaki at taas noo akong tumayo bilang isang Pilipino. Biglang tumulo ang aking mga luha, ngunit hindi ito ang luha ng kahihiyan tulad ng 35 taon na ang nakalipas sa opisina ng aking propesor. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kagalakan, ng pagmamalaking sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon ay naglakas loob akong maramdaman. Ang katabi kong kasamang Aleman ay tinapik ang aking balikat. Congratulations, Professor. Ang iyong bansa ay tunay na pambihira. Paulit-ulit lang akong tumango. Sa wakas, naramdaman kong hindi na ako invisible. Pagkatapos ng forum ng araw na iyon, mas kamanghamanghang mga bagay ang nangyari. Hindi alam kung sino, ngunit may nag-video sa 12 minutong talumpati ni Professor Vance at in-upload ito sa YouTube na may pamagat na Ang Tunay na Lakas ng Pilipinas na ibinunyag sa Harvard. Unang araw, 100,000 views. Pagkatapos ng isang linggo, lumampas ito sa 5 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay bumuhos na parang ulan. Diyos ko, ito pala ang Pilipinas. Bakit hindi ito itinuturo sa aming mga paaralan? Ang mga Fortune 500 companies ay nakapila para sa mga Pilipino? Nakakabaliw? Isang tanglaw ng demokrasya sa Asya? Nagulat ako. Ang kanilang archipelagic defense. Mas matatag pala ang islang ito kaysa sa inaakala ko. Nagsimulang mag-report ng husto ang mga pangunahing media. Ang headline ng CNN, ang nakatagong perlas ng Asya, ang muling pagtuklas sa Pilipinas. Ang espesyal na ulat ng BBC, ang tahimik na revolusyon, kung paano tinutukoy ng Pilipinas ang kinabukasan. Isinulat ng Le Monde ng Pransya, higit pa sa Himala, ang lakas ng sibilisasyong may katatagan at talino. Ang presidente ng Harvard University ay naglabas ng isang agarang pahayag, malinaw na matagal na tayong nakakulong sa mga lumang pagkiling. Agad na palalawakin ng Harvard ang aming pananaliksik tungkol sa Pilipinas. Isang linggo pagkatapos, opisyal na inihayag ng Harvard University ang pagtatatag ng Harvard Center for Philippine Studies. Ang unang direktor, siyempre, ay si Professor Eleanor Vance. At hindi lang Harvard, ang MIT, Yale, Stanford, lahat ng nangungunang universidad sa Amerika ay nagunahan sa pagbubukas o pagpapalawak ng mga kurso sa pag-aaral ng Pilipinas. Zumunod din ang Europa, Oxford, Cambridge, Sorbonne. Ang pinakakagulat-gulat na reaksyon ay nagmula sa Asya. Itinaas ng University of Tokyo ang kanilang Philippine Studies section sa isang independenteng departamento. Maging ang Peking University ay nagtatag ng isang bagong sentro ng pananaliksik na nag-aanunsyo na objektibo nilang pag-aaralan ang modelo ng ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Isang buwan pagkatapos, nag-organisa ng isang espesyal na eksibisyon ng Harvard Square na may temang Pilipinas, ang kapuluang tahimik na binabago ang mundo. Itinampok dito ang mga datos tungkol sa people power, sa BPO, at sa kanilang archipelagic defense. Sa araw ng pagbubukas, libu-libong tao ang dumagsa. Ako, si Jose Rizalino, ay inimbitahan din sa pagbubukas. Sa loob ng 35 taon, ito ang unang pagkakataon na buong pagmamalaki kong isinulat sa aking name tag mula sa Pilipinas. 6 na buwan pagkatapos, nagdaos ang United Nations Headquarters ng isang espesyal na kumperensya sa edukasyon. Ang tema, ang modelong Pilipino, isang bagong huwaran para sa pag-unlad sa ika-21 siglo. Dumalo ang mga kinatawan mula sa 23 bansa. Ang tagapagsalita ay si Professor Eleanor Vance. Pinatunayan ng Pilipinas, sabi niya, na kahit walang sapat na likas na yaman, maliit ang teritoryo at laging nasa ilalim ng banta, maaari pa ring maging isang nangungunang maunlad na bansa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagbigay ng buod ang UN Secretary General. Isasama natin ang modelong Pilipino bilang isang standard case study para sa mga umuunlad na bansa. Isang taon pagkatapos, sa anibersaryo ng Harvard Center for Philippine Studies, muli kong nakita si Professor Vance. Nakaupo kami sa isang bench sa tabi ng Charles River,
habang ang papalubog na araw ay sumasalamin sa tubig. Profesor, sa wakas ay naitanong ko ang tanong na matagal ko nang kinikimkim. Bakit ninyo ginugol ang 25 taon ng inyong buhay sa pag-aaral ng Pilipinas? Dahil ba sa inyong lolo? Ngumiti siya at umiling. Noong una, oo, pero kalaunan, para na sa sarili ko. Tumingin siya sa ilog at mahinahong nagsalita. Laging sinasabi ng lolo ko, espesyal ang mga taong iyon. Mayroon silang tahimik na lakas. Darating ang araw, magugulat ang mundo sa kanila. Lumingon siya sa akin. Tama siya. Nakumpleto ng Pilipinas ang isang tahimik na revolusyon. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagyayabang. Tahimik lang silang nagtitiis at pagkatapos ay ginagamit ang gawa para patunayan ang lahat. Tumango ako. Iyan ang paraan ng Pilipino. Tahimik na lakas. Profesor Rizalino, sabi niya, alam mo ba kung ano ang tunay na lakas ng Pilipinas? Ito ay katatagan, hindi sila sumusuko at sila ay sabay-sabay na bumabangon. Iyan ang tunay na lakas. Huminga ako ng malalim. Ang 35 taon ng pagkalito ay sa wakas ay naglaho sa sandaling iyon. Bakit palagi tayong walang tiwala sa ating sarili? Bakit hindi tayo maglakas loob na ipagmalaki ang ating mga nagawa? Siguro dahil masyado tayong mabilis tumakbo. Kaya wala tayong oras na lumingon para tingnan kung gaano nakalayo ang ating narating. Ngunit ngayon, dapat nating malaman, ginamit natin ang talino ng ating depensa para protektahan ang ating sarili. Ginamit natin ang ating inobasyon para maging mahalaga sa mundo. Ginamit natin ang ating demokrasyang naging tanglaw sa Asya para makuha ang respeto ng sibilisasyon. Pinangalagaan natin ang ating natatanging diwa ng bayanihan. At pinatunayan natin sa mundo na ang isang kapuluang may limitadong yaman ay maaaring maging isang higante ng integridad at tiwala. Ito ang diwang Pilipino, tahimik ngunit hindi matitinag, mapagkumbaba ngunit puno ng lakas. Ito ang ating landas. Tayo ang mga mamamayan ng dakilang bansang ito. Huwag nating kalimutan iyon. Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili kaninuman. Patuloy nating gagamitin ang ating talino, ang ating sibilisasyon, ang ating tiwala tahimik, ngunit walang dudang yayanigin ang mundong ito.